Magandang araw! Nandito na naman tayo upang pag-aralan ang asignaturang health para sa ika-4 na linggo. Ang ating aralin ay, ang hangin ay mahalaga. Handa na ba ang mga bata sa unang baitang? Halina't magsimula na tayo. Ang hangin ay isa sa mga mahalaga nating pangangailangan. Ito ay kailangan natin sa paghinga upang mabuhay. Ito ay mararamdaman kahit saan. Masdan natin ang mga larawan. Makikita natin dito na ang isang bata ay lumalanghap ng sariwang hangin. Ang hangin ay maaari nating maramdaman maging sa loob ng bahay o labas ng bahay at kahit saan. Ito ay ating nararamdaman. Ang hanging dumadaloy sa loob ng ating tahanan ay tinatawag na indoor air. Ang indoor air ay maaari ring matagpuan sa loob ng mga paaralan, mall, simbahan, at iba pang mga gusali. Ang malinis na hangin sa loob ng tahanan o indoor air ay napakahalaga upang tayo ay mapanatiling buhay at malusog. Ano-ano nga ba ang mga epekto ng malinis na indoor air sa ating kalusugan? Halina at ating isa-isahin. Ang unang epekto ng malinis na indoor air sa ating kalusugan ay pinapanatili tayong buhay. Pangalawa, tumutulong sa pagpapalakas ng ating resistensya. Pangatlo, tumutulong upang tayo ay magkaroon ng lakas o energy na ginagamit natin sa ating pang-araw-araw na gawain. Papaano naman kaya kung marumi ang indoor air sa ating tahanan? Ano kaya ang epekto nito sa ating kalusugan? Una, paghina ng ating puso at baga. Kapag ganyan ang nangyari ay madali tayong dapuan ng mga sakit. Pangalawa, pagkakaroon ng iritasyon o allergies sa ilong at mata. Ito ay lubhang nakakaapekto sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Pangatlo, pagkakaroon ng sakit tulad ng hika. Kapag tayo ay inatake ng sakit na ito, kailangan ay mayroon tayong laging gamot na nakaantabay. Pang-apat, hirap sa paghinga. Maaaring may sakit na sa baga ang batang ito. Ngayong nalaman mo na ang epekto ng malinis na indoor air at ang epekto rin ng maruming indoor air sa ating kalusugan, ay halina at sagutan na natin ang mga pagsasanay. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, isulat ang letrang A sapat lang kung ito ay epekto ng malinis na hangin. Isulat naman ang letrang B kung epekto ng maduming hangin. Isulat ang sagot sa papel. Unang bilang, nagpapalakas ng ating resistensya. Ang tamang sagot ay titik A. Epekto ng malinis na hangin. Pangalawa, humihina ang puso at baga. Ang sagot ay titik B. Epekto ng maduming hangin. Pangatlong bilang, pinapanatili tayong buhay. Ang sagot ay titik A. Epekto ng malinis na hangin. Pang-apat, nagbibigay lakas. Ang sagot ay titik A.
epekto ng malinis na hangin. At ang panlima, nahihirapang huminga. Ang sagot ay titik B, epekto ng maduming hangin. Ngayon ay dumako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Isulat sa papel ang numero na naglalaman ng tamang pahayag. Basahin muna natin ang lahat ng pahayag. Unang bilang, kayang mabuhay ng tao na walang hangin. Pangalawa, ang maduming hangin ay mabuti sa kalusugan. Pangatlo, nagpapalakas ng resistensya ang malinis na hangin. Pang-apat, mahirap huminga kapag malinis ang hangin. At ang panlima, ang hangin ay mahalagang pangangailangan ng ating katawan. Ngayon ay tukuyin nga natin kung ano-anong bilang ang nagpapahayag ng tamang sagot. Ang bilang 3, nagpapalakas ng resistensya ang malinis na hangin. At ang bilang 5, ang hangin ay mahalagang pangangailangan ng ating katawan. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 3, sa isang papel o kwaderno, gumuhit ng 2 larawan na nagpapakita ng epekto ng hangin sa kalusugan. Narito ang posibleng mga sagot na pwede nyong iguhit. Ang unang larawan ay nagpapakita ng mabuting epekto ng malinis na hangin sa katawan. Makikita natin na ito ay masaya at malusog. Sa pangalawang larawan naman ay makikita natin ang 2 bata na nahihirapang huminga. Ito ay sa kadahilan ng napalilibutan sila ng maduming hangin, mga usok at mayroon ding sakit o virus na galing sa hangin. Para naman sa panghuling pagsasanay, punan ang mga patlang ng wastong salita upang makabuo ng makabuluhang kaisipan tungkol sa aralin. Isulat ang sagot sa malinis na papel. Ang hanging dumadaloy sa patlang ng ating patlang ay tinatawag na patlang. Ang mga pagpipilian ay indoor air, loob, at tahanan. Iwasto na natin. Ang hanging dumadaloy sa loob ng ating tahanan ay tinatawag na indoor air. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito, mga bata. Ngayong nalaman mo na kung ano nga ba ang epekto ng malinis na indoor air at ang mga epekto rin ng maruming indoor air sa ating kalusugan, nararapat lamang na panatilihin nating malinis ang indoor air sa tulong ng ating mga kapamilya. Hanggang dito na lamang, mga bata. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!